Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. For today's video, ito ay ganap kahapon ng umaga. So as usual, 4 AM, gising na nga ako dyan para nga maghanda ng pang-ulam at pambaon ng mga bata. At bago ko nga umpisa ng aking araw, ay ayan, nagpakulo na nga ako ng tubig para makainom na nga ako ng maligamgam. At habang hinihintay ko nga kumulo yung tubig, ay naghugas na nga ako ng bigas para ako'y makapagsaing na. So pagkatapos ko nga uminom ng maligamgam na tubig dyan, ay iihawin ko na nga itong talong na 2 piraso para pambaon nga ng mga bata at pang-ulam na rin. At tutortahin ko nga itong 2 pirasong talong na ito. So marami na yan guys pag naluto, konti lang naman sila mag-ulam. At nung maluto na nga dyan yung talong ay binalatan ko na rin. So binalatan ko nga siya sa running water kasi nga sobrang init. So yun nga lang ang aking niluto guys dahil dalawa lang naman sila si sir kasi ay panggabi. So hindi ko na kailangan mag-prepare ng kanyang pambaon. So napakatipid lang naman nila mag-ulam guys. Si ate kasi konti lang yun mag-almusal tapos si Dayan din naman napakunti nga lang din yan mag-ulam. Minsan nga kanin lang yung kinakain, no, 'di ba? Sobrang tipid. Hindi ko na nga alam minsan kung anong ipapabaon ko sa kanila at saka ipapaulam kasi nga napakaselan nila guys. Hindi ko alam kung bakit ganyan sila. Sanay naman kami sa mga ulam na kung ano-ano lang. At ayun na nga pagkatapos ko nga maiprito yung tortang talong ay naghilamos at nagtoothbrush na nga rin ako diyan dahil nga gigisingin ko na nga itong si Dayan. So si Dayan nga ang una kong ginigising lagi guys dahil nga napakabagal niyang kumilos lalo-lalo na sa pagkain, napakatagal niyang matapos. At ayan nga nung ginigising ko nga siya, sabi niya masakit ang kanyang tiyan, hindi daw siya papasok. Kaya kinuha ko na nga agad itong langis at lalagyan ko nga yung kanyang tiyan para mainitan. So pagkatapos ko nga siyang haplasan sa tiyan guys ay bumaba na nga rin ako. Pero sumunod din pala siya sa akin at sabi niya ay nagugutom daw siya kaya ayan pinakain ko nga siya dyan. Tapos naghanda na rin ako ng pambaon ni ate at saka yung kakainin niya paggising niya. Hindi ko nga alam guys kung totoong masakit ang tiyan nito. Talagang tinatamad lang talaga siya pumasok. At ayun na nga pagkatapos niyang kumain ay ayan nagpalambing-lambing nga muna siya sa akin guys. For yakap-yakap nga muna siya at masama daw ang kanyang pakiramdam. At habang naglalambingan nga kami dyan ay dumating na nga ito si sir. So alas 5 na yan ng madaling araw. So oras na nga ng kanyang uwi dahil panggabi nga siya. So maya-maya nga lumabas na rin ako dyan at ito nga ang aking gagamitin na motor kasi nga sira yung isa ayaw umandar. At ayan nga maaga nga ako nakalabas ngayon dahil nga hindi naman papasok si Dayan. So wala akong intindihin masyado. Dahil si Ate Kate naman ay malaki na kaya na niyang intindihin ang kanyang sarili. Basta ihanda ko lang yung kanyang pagkain at saka yung kanyang pambaon. At pagkadating ko nga dyan sa tindahan, ay kinuha ko na nga muna ang susi sa mama at nagbukas na din ako. Ayan, isa-isa ko nang inilabas yung aming mga paninda. So napakakunti na lang talaga guys ng aming tinda ngayon dahil nga hindi nga nakakapamili si mama. So kahapon nga lang siya nakapamili ng hapon. At alam niyo ba guys, kapag kakaunti ang paninda ay napakalungkot tingnan. Pero syempre ganun talaga. Meron kasi talagang araw na taglakas kaya nauubos agad ang aming paninda. At saka napaka-bless namin pag ganun guys, pag agad nauubos ang aming paninda. Kasi pag nauubos agad, iwas bulok. So iwas lugi, o 'di ba? Ang ganda pag ganun lagi, guys. So sa mga oras nga na 'yan, ay tapos na nga ako mag-display at ang ginagawa ni Mama ay pinupunasan niya nga yung mga prutas na maalikabok kasi hindi naman maiwasan na maalikabukan kami, guys, dahil nga nasa tabi kami ng kalsada. Maya-maya nga diyan ay lumabas na nga din itong si Amara at ayan pupuyuran ko na nga siya diyan. So ponytail nga lang ang aking ipinuyod sa kanya, guys, dahil nga tinatamad ako magpuyod. Pagkatapos ko nga siyang puyuran dyan, ay ayan, ihahatid ko na silang dalawa ni Ate Apple. Sabay na nga sila kasi wala si Dayan. At ayan, babay muna sa inyo magkapatid. Ingat kayo. At ayan, nakabalik na nga ako agad din sa tindahan. At ayan, nahuli kang pa yung muntik kong pagkadapa. Buti na lang hindi ako nadapat, nakakahiya. At ayan, kinuha ko na nga rin itong mahiwaga kong termos at saka tasa at ako'y magkakape na. So meron na nga ulit kaming Fernsey coffee. Kaya ayan na nga ulit ang aking iinuming kape ngayon. So maganda yan sa katawan, guys, kasi may makasamang mga vitamins at benefits sa katawan yan. At ayan na nga, dumating na nga din ito si Ate Kate. So sabi ko nga sa kanya, bakit anong oras na, tanghali na, ay 7 AM nga ang kanilang first subject. O 'di ba? Para desisyon talaga siya, guys, kung anong oras siya papasok. At pagkatid ko nga din kay Ate Kate, ay umuwi na rin ako agad sa bahay para magluluto. So that's it.